Amen. Kaya ibigay natin sa Kanya ang kapurihan at pasasalamat. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Praise you, Jesus. Mapagpalang gabi pong muli mga kapatid at welcome pong muli sa ating midweek fellowship. Salamat po sa Panginoon at nagkasama-sama po tayong muli sa gabi ito. At upang pasimulan po ang ating gawain, tara na po at ating pakinggan ang mga musikang pang-espiritual na inihanda po na anointing band. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Purihin natin siya! Sa katapatan mo
hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kagalakang meron kami ngayon. Salamat, Panginoon, sa kapayapaang meron sa buhay at puso namin ngayon. Salamat, O Diyos, sa bawat pasasalamat, sa bawat dahilang kami nagpupuri, sa oras na to at sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pinagkaloob mo sa amin. Tunay ngay kay dakila, kay higit pa sa sapat, Panginoon. Ang biyaya mo, Panginoon, araw-araw, Lord, hindi nagkukulang. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Sa aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman, dakila ka, Panginoon. At wala ka bing magagawin kundi papurihan ka, mapasalamatan ka lamang, O Diyos. Karapat-dapat ka lamang, Panginoon, sa lahat ng papurit, pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa oras na to, wala ka bang sasambitin kundi gaano ka kabuti sa buhay namin, Panginoon. Sa bawat pagpapala, sa bawat pagpapagaling, sa bawat katagumpayan, Panginoon. Ikaw ang lahat ng kumikilos nito sa buhay namin, Panginoon. Tunay mga Panginoon, ikaw rin yung dahilan kung bakit kami nandito sa oras na to. Nagpupurit, nagpapasalamat. Salamat, Lord, for the privilege to worship you, to praise you in spirit and in truth. The privilege, Lord, na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, makaawit sa iyo, makapalakpak sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kagalakan, sa kapayapaan, sa pag-ibig na hindi namin natatagpuan sa mundong ito, tanging sa iyo lamang. Kaya, Panginoon, hayaan mo sa oras na to, yung aming puso, yung aming buhay na nagpapasalamat sa bawat pagpapalat katagumpay na pinagkakaloob mo sa amin sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon. Panginoon, mas nangingibabaw yung pag-ibig mo, O Diyos. Kaya Lord, dinggin mo ang aming pagpupuri, ang aming puso na nagpapasalamat lamang sa iyo. Binabalik namin ngayon, Panginoon, sa iyo at inaalay namin ang aming pag-awit, ang aming pagpupuri. Tanging sa iyo lamang, Jesus, sa nag-iisang Diyos na buhay. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago, Panginoon. Hayaan mo, sa iyo lamang namin mapapurihan ng pinakamataas na kaluwalhatian, tanging sa iyo lamang. Hallelujah. Noon, ngayon, at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon.
pakikinig po ng mga salita ng Panginoon ay nandun po ang pagkatuto. Kaya po, atin pong i-ready ang ating puso at isipan sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, tayo ay pangungunahan ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Magandang araw po sa ating lahat. Happy New Year, mga kapatid. Naway na pagpala po tayo sa nakaraang 2024. At sa taong po na ito, 2025, dalangin po natin na iba yung pagpapala pa rin po ang ating maranasan mula sa ating Panginoon. At salamat po sa biyaya ng Panginoon. Tayo po yung nagkatipon-tipon po muli para makinig ng kanyang mga salita. Ihanda po natin ating sarili sa mensahe na nagmumula sa Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin. Mapagpalang Ama, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin na kami po ay makapakinig ng inyong mga salita. Ama, buksan niyo po yung aming puso't isipan nang maunawaan po namin ang mensahe na nagmumula sa inyo. Kilusin niyo, gamitin niyo pong instrumento, daluyan ng inyong biyaya, mapagpalang salita, ang magpapahayag ng inyong mga salita sa araw po na ito, at tanging kayo lamang po ang maitaas, mabigyan ng karangalan sa aming kalagitnaan. Ito'y dalangin po namin sa mapagpalang pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Jesus Christ, Lord, Lord, praise you, Lord. Ayan. So, Happy New Year po. At napakabuti po ng Panginoon at tayo po patuloy na ibig po niya na mapagpala ng kanyang mga salita. And for the past 2 weeks po, nasimulan na po natin yung ating bagong serye na parable about the kingdom of God. Yan. So sa araw po na ito, ang magiging tuon po natin ay yung mababasa po natin sa Mateo 13:44 to 46. So kung paano po inalintulad ng Panginoon ang paghahari ng Diyos sa isang kayamanang nakatago at isang mamahaling perlas. Yan. So yan po yung parable na pag-aaralan po natin sa araw po na ito. Yan. At kung titingnan nga po natin, ang Panginoon po sa kanya pong pangaral, siya po'y gumagamit ng mga talinghaga. Yan. Sabi po dito sa Mateo 4:34, tuwing nangangaral siya sa kanila ay gumagamit siya ng talinghaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Amen? So may kaibahan po yung pangangaral ng Panginoon doon sa karamihan at sa kanyang mga alagad. Yan. So yung mga alagad nga po niya, yung kanyang mga disipulo ay pinili po niya yan, maging tagasunod po niya. At ito po ay pinapaliwanagan po niya ng lahat ng kanyang itinuturo sa kanila. Samantala po sa karamihan ay gumagamit po siya ng mga talinghaga. Yan. At maaari pong nagtaka po yung mga alagad sa ganito pong pagtuturo ng Panginoon sa kanya pong paggamit ng mga talinghaga. Kaya po lumapit sa kanya yung mga alagad, sabi po dito sa Mateo 13:10 to 11, at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Yan. So ito po ay ayon sa kalooban, sa kagandahang loob po ng Diyos. Yan. So sa pagpili nga po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sila rin po ay itinalaga po niya. So para po malaman, maunawaan yung hiwaga tungkol sa kaharian ng langit o yung paghahari ng Diyos. Ngunit hindi po sa iba. Yan. So yung nga pong mga apostol, yan, so pinili po niya para magpahayag tungkol po sa kanya at sa paghahari ng Diyos. Yan. At kung babalikan po natin yung sinasabi sa Mateo 12, yan, so chapter 12 po ng Mateo, yan. So yung mga tao po, lalo na po yung mga Pariseo
ay tuwiran po na dininay si Jesus Christ. So hindi po nila tinanggap ang Panginoon. Sa kabila na siya po ay gumagawa ng himala sa harapan po nila. So halimbawa po dito sa Mateo 12:22 to 24, meron pong isang lalaking bulag at pipi na pinagaling ni Jesus Christ. Pero ano po yung sinabi ng mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo na ito po ay mula sa demonyo. Yan. So sabi rito sa 22, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? Yan. So ang patungkol po sa anak ni David, ang ipinangako po na tagapagligtas sa bayang Israel at o yung Messiah. At ito po yung um, mga sign o tanda na gagawa po ng mga himala, ng pagpapala, ng kagalingan ang tagapagligtas. Ngunit ano po yung sinabi ng mga Pariseo? Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila na kapag papalaya siya ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Yan. So tuwiran po na pinakikita po ng mga Pariseo na hindi nila tinatanggap si Jesus Christ. Sa kabila na siya po ay nakakagawa ng mga himala. Yan. At maari po na sila rin po ay nakakapakinig ng itinuturo o inaaral ng Panginoon, ngunit hindi nila maunawaan. Yan. Yan nga po yung tinatawag po natin na spiritually blind. So bakit po spiritually blind ang isang tao? Yan. So dahil hindi po tumatanggap o kumikilala kay Jesus Christ. So paano po dumadating sa atin yung pangunawa? Ito po ay sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. At paano naman po natin ito tatanggapin? Sa pamagitan po ng pananampalataya. At ang inibig po ng Ama na tayo ay manampalataya kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos. At sa pamagitan niya, tayo po ay pagkalooban ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu naman po, yung nagtuturo po sa atin, nagpapaunawa po sa atin nung salita ng Panginoon na ating napapakinggan. Ayan. Dahil po yung pagkaunawa, ito po ay mula din sa Diyos. Bunga po ng kagandahang loob ng Diyos. So lamang ito pong mga Pariseo, ayaw kumilala o ayaw tanggapin si Jesus Christ. Ayaw kilalanin yung kaparaanan na binibigay ng Diyos at pumili ng kanilang sariling kaparaanan. Yan. Pero dahil po ang kaparaanan po nila ay hindi mula sa Diyos, hindi po dumadating sa kanila yung pagkaunawa at sila po ay nanatiling bulag sa spiritual. At ito po ay fulfillment din ng prophecy na nasulat po sa aklat ni Propeta Isaias. Sabi po ng Panginoon sa Mateo 13:14 to 15, natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Amen? So yan po yung sinabi po ni Jesus Christ. Yan. So sa pagpapaliwanag po niya sa kanyang mga alagad, bakit po siya gumagamit ng mga talinghaga. Yan. At yung nga pong pagkaunawa, yung pagkatuto, ito po ay mula sa Diyos, mula sa Panginoon, sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Hindi po ito sa kagagawan ng tao, kakayanan ng tao. So bakit po? Dahil nga po sa kasalanan, yan, so napawalay ang tao sa Diyos.
At tayo po ay binulag ng spiritong naghahari sa sanlibutan, ang diablo, ang demonyo. At pagkaunawa lang po ay masusupungan po natin kung tayo po ay mananampalataya kay Jesus Christ. So kamukha po sa karanasan ng mga alagad sa kanila pong pagsunod kay Jesus Christ, so ipinahayag po sa kanila, ipinaunawa po sa kanila ng Panginoon yung kanyang mga itinuturo. Yan. Sabi po niya sa Mateo pa rin, 13:16-17, subalit pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Yan. So dahil po sa mga alagad, yan. So ipinagkatiwala ng Panginoon yung pagkaunawa tungkol sa mabuting balita, tungkol sa kaligtasan at paghahari ng Diyos na dumating naman po sa atin. Yan. So yung mga natala na isulat po sa Biblia. Yan. So yan po ay sa kapahayagan ng mga apostol. At yung tunay na iglesia na itinatag ni Jesus Christ, ito po ay nananatili sa turo ng mga apostol. Kaya po tayo tumanggap din ng pagkaunawa. At maging po yung pagkakilala kung sino si Jesus. Ito rin po ay ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Yan, sabi nga po rito sa Mateo 16:16-17, nung tinatanong po ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, ano yung sinasabi ng mga tao? Sino ako? Yan. So, yung iba sinasabi na siya ay propeta. Yan. Pero ano po yung nung tinanong po ni Jesus Christ yung kanyang mga alagad? Ano po yung sinagot ni Pedro? Sabi sa verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yan. So yan po yung kagandahang loob ng Diyos. So ipinahayag po niya who Jesus is, na siya po pala ang Savior, ang hinihintay na tagapagligtas. At siya ang anak ng Diyos. Amen? So ito pong kaalaman na to, itong karunungan po na ito ay mula din sa Diyos. At tayo po, mapapala din po tayo na naaabot ng mabuting balita. So ipinapahayag po sa atin yung turo ng mga apostol, yung kanilang nakita at narinig. Amen. So sila po ay mga saksi ng Panginoon at tayo po na tumanggap dito, tayo rin po ay nagkaroon ng pagkaunawa sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya po maging paalala po sa atin yung sinasabi sa Hebreo 3:7-8, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso, tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Yan. So ano po na ranasan ng bayang Israel nung sila po ay naglalakbay sa ilang? So gumawa din po ng mga himala ang Diyos. Nagbigay ng pagkain mula sa langit. Ngunit naging matigas po ang ulo ng bayang Israel. So nandun po yung kanilang pagrereklamo, yung hindi pagkilala sa Diyos, kay Yahweh, hindi pagkilala doon sa kay Moises, yung itinalaga ng Diyos na manguna sa kanila. Kaya po hindi sila kinalugdan ng Diyos. At sabi ng Diyos, hindi nila maranasan yung kapahingahan. Amen? So yung generation po na yun, hindi nakaabot doon sa lupang pangako. Yan, yun na pong mga sumunod na henerasyon sa kanila. So, yun din po ay warning sa panahon po natin ngayon. Dahil ipinapahayag din po sa atin ang mabuting balita at para po tayo makasumpong ng kapahingahan sa piling ng Diyos. Hindi lang po ating mapakinggan yung mabuting balita, kundi dapat po ito ay ating panaligan. Tanggapin, kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas at anak ng Diyos.
At dito po natin maranasan yung pag-unawa at yung kagandahang loob ng Diyos, na ibig ng Diyos na iparani sa atin. Sa sharing nga po natin, yan, so tayo po ay nakatuon sa paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos. At ito pong Mateo 13. Yan, so uh, several parable are mentioned in this chapter of Matthew. Yan. At ang mga parable po na nandito, yung mga talinghaga ay nakatuon patungkol sa paghahari ng Diyos. Yan. So na ipaliwanag na po sa atin yung tungkol po sa bukirin o yung paghahasik. At ngayon po, tungkol po sa kayamanang natatago at mamahaling perlas. Yan. So mababasa po natin yan sa Mateo 13:44-46. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Sa verse 45, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Yan. So, paano po na yung pong natatagong kayamanan, yung mamahaling perlas ay mahahalin tulad po sa kaharian ng langit o paghahari ng Diyos. So, yan po yung papaksain po natin, pagtutuunan po natin sa araw na ito. Yan. So, una po, tungkol po sa natatagong kayamanan. Yan. So, meron po ang pangunahing nabangkit po dito. Yan. So, yung pong merong isang tao na nakahukay ng isang kayamanan sa isang bukid. Yan. So, nakabaon na kayamanan. Lamang yung bukid po na iyon ay hindi sa kanya. Yan. Kaya po ano po yung ginawa po niya? So, ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Yan. So, tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Yan. So, ano po yung mensahe po ng Panginoon? So, una po, yung kahalagahan ng paghahari ng Diyos o yung kaharian ng Diyos. So, maaari pong sa buhay po natin, marami po tayong bagay na pinapahalagahan. Yan. So, maaring mabuti naman po yung bagay na pinahalagahan po natin. Halimbawa, yung pamilya. So, pinapahalagahan din po ng Panginoon ang pamilya. Mababasa nga po natin sa salita ng Diyos yung mga bagay po na tumutuon sa pagpapahalaga sa pamilya. Yung pagpapahalaga po sa trabaho. Yan. So, ang hanap buhay din po, ang trabaho ay mula sa Diyos, pagpapala ng Diyos. Yan. Pero, wala pong comparison dito yung paghahari ng Diyos. So, among the things that are important, so yung pinakamahalaga sa lahat ay tayo po ay pagharian ng Diyos. Yan. Sabi nga po sa Filipos 3:8, nung ma-realize po ni Pablo yung kahalagahan nung siya po ay makakilala kay Jesus Christ. Ano po yung sinabi niya? Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. So ito po is in comparison sa pagkakilala kay Jesus Christ. So wala na pong hihigit. So kaya po kung meron po tayong pinagkakaabalahan sa pagkakataon po na ito, bigyan po muna natin ng pagkakataon na makapangusap po sa atin ang salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi po sa atin ng kasulatan. Meron pong mas mahalaga sa ginagawa po natin ngayon. Kung tayo man po ay naghahanap buhay, nag-aaral, nagpapamilya,
higit po na mahalaga na tayo po ay matuon sa salita ng Diyos. Malaman po natin ang paghahari ng Diyos at maranasan natin. Amen? Ano pa po yung dapat po natin na maunawaan? So to receive the kingdom of God. So para po tayo ay pagharian ng Diyos. Meron po tayong dapat na i-give up. Yan. So meron tayong dapat isuko sa Panginoon, isurrender sa Kanya. Yan. So halimbawa po, meron pong isang binatang mayaman na lumapit kay Jesus Christ. Yan. So patungkol din po sa paghahari ng Diyos. Yung tanong niya or salvation or mapunta sa langit. Yan. At ito nga pong binata na to, sabi po niya ay natutupad naman niya yung sinasabi sa kautusan, sa kasulatan. Sinabi ni Jesus Christ, may kulang pa sa kanya. Ano po yun? Sabi sa Mateo 19:21-22, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Amen. So, iyan po yung sinabi sa kanya ni Jesus Christ kung ano pa yung kulang. Amen. Ano po yung response nung binatang mayaman? Sabi sa verse 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Amen. So yung issue po dito, it's not about being wealthy o yung pagiging mayaman. Hindi naman po ibig sabihin na kung ikaw ay mayaman, ay hindi ka na maaring maligtas o makakilala kay Jesus Christ. Bagamat napakahirap, yung kagandahang loob po ng Diyos ay ino-offer sa lahat, mayaman ka man o mahirap. Amen. Ano po yung issue po dito? Ano yung priority mo? Ano yung mahalaga para sa iyo? Yan. So sa kaso po ng binatang mayaman, hindi po niya nagawang i-give up, i-surrender, isuko yung kanyang yaman para sumunod sa Panginoon. Amen? So, at naunawaan din po ng mga alagad nung ipiniliwanag po sa kanila ng Panginoon na napakahirap pala. Amen? At ang tanong nga nila, sino pa ang maliligtas? Kasi po, lahat naman ng tao, yan, so meron po tayong pangailangang pisikal. At iyon po yung alam natin. Iyon po yung hinahanap ng marami. Yung matugunan, yung pangailangan po natin physically. Amen. Kaya mahirap. Sabi nga ng Panginoon, mas madali pa yung makadaan, yung kamelyo sa butas ng karayom kaysa yung isang mayaman ay pagharian ng Diyos. So yung ibig sabihin po, ang focus ng tao ay yaman. Amen. At ito po ay na-test ko rin po sa mga estudyante ko. Yan, kahit po kabataan, nung tinanong ko po, ano yung nagpapasaya sa inyo? Yan. So nung nakaraang semester po, tinanong ko na. Ngayong semester po, tinanong ko po uli. Ano yung sinagot po nila? Pera. Yaman. So, yan po yung pag-aakala po ng marami na basta maraming pera, mayaman, ay magiging masaya ka na. Magiging mapayapa na ang buhay mo. Magiging secure na ang buhay mo. Yan. Sad to say, hindi po yan yung tunay na daan para po tayo ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? So, yung buhay na ganap at kasiyasiya, ito po yung purpose ng Panginoon para sa atin. Hindi naman po ang purpose ng Panginoon, tayo ay maghirap. Yan. Hindi po ang ibig ng Panginoon, kung mayaman ka, maghirap ka. Ang gusto po ng Panginoon, makita mo ano yung pinaka-mainam sa lahat. Ano yung pinaka-mahalaga sa lahat. Mayaman ka man o mahirap, dapat alam mo yung ipaprioritize mo. Higit sa lahat. At ang pinakamahalaga po, tayo po ay pagharian ng Diyos. Kasi po yung lahat na po na ito, lahat ng pangailangan po natin, ang makatutugon lang yan ay ang Panginoon.
So totoo po kung tayo po ay kumakain. Yan. So tayo po ay nabubusog. So natutugunan po yung pangangailangan po nating pisikal. Pero sabi nga po ng salita ng Diyos, hindi lang naman po tayo katawan. Meron din po tayong kaluluwa at espiritu. Amen? So iyan din po, may pangangailangan. At ang kaya pong tumugon sa lahat ng pangangailangan po natin, ito man po ay pangangailangan espiritual, pangangailangan ng ating kaluluwa, pangangailangan ng katawan, ay ang Panginoon. Amen? Kaya malaki po ang kaibahan kung ikaw ay pinaghaharian ng Diyos. Hindi ka magkukulang. Lahat ng pangailangan mo, tinutugon. So marami pong mayaman, sa kabila po ng kanilang kayamanan, ay naghihirap yung kanilang kalooban. So sa dami ng problema, inaalala, kabalisaan, so hindi sumasapat yung kanilang yaman para masolusyonan at matugunan ang lahat ng kanilang pangailangan. Sino lang po ang makatutugon ng lahat ng ito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin si Jesus Christ, pasalamatan po natin siya. Yan. So, at sabi nga po ni Pedro dito sa Mateo 19:27, nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? So, una po, hindi pala imposible. Bagamat mahirap. Sabi nga, parang papasok ka sa butas ng karayom. Yan. So, paano po naging posible para sa mga alagad? So, sabi ni Jesus Christ, yung hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Amen? So, dahil nakilala po nila, nasumpungan po nila ang Panginoon at nakita po nila, nasaksihan po nila yung kagandahang loob ng Diyos. Naranasan po nila. Yan. So, sa patutuo nga po ni Juan, na nakita po namin, na saksihan po namin ang Panginoon, puspos ng pag-ibig. Amen. Yan din po yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. At ito po ba para lang sa mga alagad, kanila Peter? Hindi po. Sa lahat po, ino-offer po ito. At ang way is to have faith in Jesus Christ. Amen. So, lugi ba pag ikaw ay tumugon sa panawagan ng Panginoon? Sumunod ka sa Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon? Sa verse 28, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 dipi ng Israel. So imagine, yung pong glory, yung karangalan na mararanasan po ng mga alagad. Yung unang tagasunod ni Jesus Christ. Amen? Sabi sa verse 29, kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Amen? So, ito po ay tumutukoy na sa lahat ng tatalima sa panawagan ng Panginoon. So again, it is a matter of priority. Yan. So hindi naman po ibig sabihin na pababayaan mo na yung kapatid mo, yung magulang mo, yung asawa mo, yung pamilya mo. Ibig sabihin lang po, Jesus is number one. At alam niyo po ba, when you make Jesus number one, siya yung priority mo, hindi po mapababayaan anuman po yung bagay na pinapahalagahan mo. Amen? Yung pamilya mo, yung pag-aaral mo, yung negosyo mo, yung hanap buhay mo, kaya pong pagpalain lahat yan ng Panginoon. Ang kailangan lang, unahin mo muna siya sa buhay mo. Amen? At yung pong mga bagay naman dito sa sanlibutan, bagamat mahalaga po yan, pero aminin po natin, lahat po yan ay lilipas. So wala pong permanento dito po sa mga nakikita po natin na bagay sa sanlibutan. Yan, lahat po ng mga nakikita po natin, nasisira, nabubulok, lumilipas. Yan. Sabi po sa Mateo 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa
Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yan. So yung pinapahalagahan po natin, ito yung tinuturing po natin na yaman o kayamanan. Yan. So paano po natin ma-check kung ano yung kayamanan daw po natin? Sabi po rito, kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So ibig sabihin, ito yung pinaprioritize mo sa buhay. Ito yung pinapahalagahan mo sa lahat. Ito yung inuuna mo. Yan. So ito yung pinag-invest mo ng iyong oras, ng iyong lakas. Yan. So kung saan nakatuon yung sarili mo, iyon po yung iyong kayamanan. Amen? And sad to say, kung hindi po iyan ang Panginoon, ang paghahari ng Diyos, so lahat po na yan lilipas. Yan. So kung may value man po yan, may halaga man po yan, ay in the end, mawawala po ang lahat na yan. Yan. So sayang po kung ang buhay po natin ay nakatuon lang sa yaman dito sa sanlibutan na nabubulok, nasisira, lumilipas. So, yung pong tunay na kayamanan, ito po ay natatago sa Panginoon. So para maranasan po natin, napakahalaga that we receive Jesus Christ. At ito po ay invitation sa sino man. Yan. So yung kagandahang loob nga po is offered to everyone. Yan. So imagine niyo po, ang Diyos na kataas-taasan, ang may lalang ng langit at lupa. Yan. So lahat po ibinigay na niya, kasama na ang kanyang anak. Ang kailangan na lang po i-receive natin, tanggapin po natin. Sabi po sa pahayag 3:18, kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Yan. So sinabi po rito, meron pong tunay na mayaman. Yan. So baka marami po nag-aakala na siya ay tunay na mayaman. Kasi ang pamantayan po niya ay yung pamantayan lang dito sa sanlibutan. Pero sabi po sa salita ng Diyos, meron ngang mayaman sa turing ng sanlibutan. Pero sa harapan pala ng Diyos ay dukha. Amen. At pagdating po ng panahon ay hindi po makakasama sa maliligtas. Yan. So iyan po yung nakalulungkot. So sa kabila na nagpakahirap ka, yan. So dahil ang gusto mo yumaman, pero at the end pala, hindi naman pala yan yung way para ikaw ay maligtas. Magkaroon ng tunay na security. Yan. Ang good news, ino-offer po sa atin ng Panginoon through His Word, sa pamagitan po ng Kanyang salita. Paano po tayo ay tunay na yumaman? Amen. Lumapit tayo sa Kanya. Amen. At bagamat yung ginamit po rito, bumili, actually po, libre. Amen. So sabi sa Isaias, yung bibili natin o kukunin po na, tatanggapin po natin sa Kanya, walang bayad. Amen. Imagine nyo po. At ito po, yung halaga po nito, walang comparison. Amen. Hindi po ito nabubulok, hindi nasisira. Amen. Ito po yung tunay na yaman na masusumpungan lamang po natin kay Jesus Christ. Amen. Ano pa po yung nakita po natin? So yung tao po ng mahukay po niya, yung natatagong kayamanan doon sa bukid. Yan. So tuwang-tuwa po siya. Galak na galak po siya. Ganyan din po yung nakaranas ng paghahari ng Diyos. Amen? So without comparison po, yung dulot na kagalakan, yung comfort, amen, na malaman mo ang nangangalaga sa iyo ay si Jesus Christ. Na ang kasama mo sa anumang pong pagsubok, suliranin na kinakaharap mo ngayon. Hindi ka nag-iisa.
kasama mo si Jesus Christ. Amen. At sino po si Jesus Christ? Higit po siya sa sinumang presidente. Higit po siya sa sinumang pong namumuno. Amen. Siya po ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At lahat po ng bagay nalika sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At sabi po sa salita ng Diyos, ipinagkaloob na sa Kanya yung full authority sa langit at sa lupa. Amen. Imagine, siya po yung nangangalaga sa mga nananalig sa Kanya. So kaya po, sabi nga po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Yan. So sa mundo po natin ngayon, nakakapagod. Trabaho ko ng trabaho, nauwi lang sa wala. Amen. So wag naman po na yung buhay din po natin at the end ay mapapahamak pa rin. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita na pinaaabot sa atin. Amen. So yung kagalakan po, indescribable pag ikaw po ay nasa piling ng Panginoon. So sabi nga, nagiging pale in comparison po. Yan, pag naranasan mo na yung pag-ibig, yung habag, yung kagandahang loob ng Panginoon. Amen. So, bagamat dumadating po yung time, yan, so kahit po sa mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, pero ano po yung maganda po nito? Dahil po ang Panginoon na pinaglilingkuran po natin ay mananagumpay, tayo rin po ay sinasama niya sa parada ng tagumpay. Okay? At the end, victorious. Amen. So, salamat po sa Panginoon. And we also always have a reason to rejoice. So because the ultimate sacrifice have already been made for us by Jesus Christ when He laid His life in the cross. Amen. So yung mga bagay na mabigat dalhin, yung hindi po natin kayang gawin, isa katuparan. So salamat po sa Panginoon. Siya na po yung nagbayad. Kailangan na lang po tanggapin po natin, panaligan po natin siya. Amen? Yan. So, at di po ba yung lalaking mayaman, ayan. So, nahukay nga niya yung kayamanan. Tuwang-tuwa siya. Pero meron pong may problema pa. Ano yun? Hindi sa kanya yung lupa. Yan. Pero masaya na siya kasi nakita niya yung tunay na yaman eh. Kaya ano po ginawa po niya? Ipinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian para mabili yung lupa na yan. Siyempre, pag sa kanya na yung lupa, sa kanya na rin yung kayamanan na nakabaon doon. Amen? So kaya po uh, para maranasan po natin na tayo pagharian ng Diyos, yan. So sabi nga po natin kanina, meron kang dapat na i-give up. Yan. Sabi po sa Lucas 14:33, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Amen? So, yung pagpaprioritize nga po natin. So, pahalagahan po natin higit sa lahat ang Panginoon. Kasi in the end naman po, wala din po yung lahat ng iyan kung wala po si Jesus Christ. Yan. So tayo po ay may buhay ngayon, may hininga po tayo ngayon. Yan. Tayo rin po ay nalika sa pamamagitan ng Panginoon. Amen. So hindi lang po tayo dumating sa mundong ito dahil sa kagawa ng mga magulang po natin. Amen. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Yan. So siya po din po ang may lalang sa atin. Yan. Lamang, maaari pong buhay po tayo physically, but spiritually dead. Pag sinabi pong spiritually dead, hiwalay sa Diyos. Walang kaugnayan sa Diyos. So paano po tayo magkakaroon ng buhay spiritual? Iyan po ay sa pamagitan ni Jesus Christ. And when you receive Jesus Christ, iyan po yung kaloob po niya. Magkaroon ka ng buhay sa pamagitan niya. Amen? Yan. At hindi ka po malulugi. Yan. So ano man po yung iiwan mo, tatalikuran mo. Yan. So kung if necessary, para ikaw ay makasunod sa Panginoon,
Yan. Hindi ka po pababayaan ng Panginoon. Amen. So, lahat ng pangangailangan mo ay tutugunin ng Panginoon. Amen. At hindi nga po katulad nung kayang ipagkaloob ng sanlibutan yan, na lumilipas, nasisira. Yan. So yung kung may kapayapaan man, kagalakan man, kasiyahan man, lumilipas din. Hindi po ganyan yung maranasan sa Panginoon. Amen. Yung bagay na hindi lumilipas. Amen. Yan, saan pa po hinalintulad yung paghahari ng Diyos? Sabi po, ito'y tulad ng perlas na mahalaga. Yan. Sabi po sa 45, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Amen? So, bukod po doon sa similarity po niya, doon sa unang talinghaga, yung sa natatagong kayamanan. Yan. So, may iba pa pong tinuturo po sa atin, yung talinghaga tungkol sa perlas na mahalaga. Yan. So, ano po yung ginawa ng negosyante? So, hinanap po niya yung mamahaling perlas. Yan. So, ganun din po. We should seek. Yan. So, sabi ng Panginoon, yung hahanap ako ng buong puso ay masusumpungan ako. Yan. At sabi po rito sa Kawikaan 2:3-6, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Amen? So yung pong kaalaman o karunungan, yan. So sa bagong tipan po, yan. So piniliwanag, sino yung karunungan ng Diyos? Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? So kaya po kung sasaliksikin po natin ang Panginoon, yan. So i-desire po natin. Yan. So sa buhay po natin, maranasan po natin na pagharian po tayo ng Diyos. Amen. Pagbibigyan po natin ng pagkakataon ang Panginoon na mangusap sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita. So sabi nga po, pahalagahan po natin. Ituring po natin na parang pilak, parang ginto. Amen. Ano po yung ibubunga po nito? Malalaman po natin yung kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh o pagsunod sa Diyos at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Amen. Pero sabi rin po sa salita ng Diyos, sabi walang humahanap sa Diyos, walang nakauunawa. So paano mangyayari ito? So also through God's grace, kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ano po sabi sa verse 6? Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Yan. So ano lang po yung kailangan nating gawin? Bigyan po natin ng halaga. Yan. Pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. At sino po yung salita na ito na nagkatawang tao? Si Jesus Christ. Yan. So pag pinapahalagahan po natin salita ng Diyos, ang pinapahalagahan po natin si Jesus Christ. Amen. Kung pinapahalagahan po natin ang Panginoon, pinapahalagahan din po natin, tinatanggap din po natin yung nagsugo kay Jesus Christ, ang ating Ama sa langit. Amen? So, yan po yung mainam. So, tayo po ay nasa panahon ng grace, kagandahang loob ng Diyos. May pagkakataon po tayo mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ano lang yung kailangan gawin? Bigyan po natin na pagkakataon mangusap sa atin ang salita ng Diyos. Amen? At yung mga pinagkakaabalahan nga po natin sa kasalukuyan, sa buhay po na ito, yan. So lahat naman po yan lilipas. Yan. Halimbawa, kumain ka, di ba? At ilang beses ka kumain? 1, 2, 3, 5. Yan. So pero pagkatapos mong kumain,
Pagtas na ilang oras, magugutom ka na naman uli. Yan. So yung kabusugan mo sa pagkain pisikal, lumilipas. Amen. Kaya ano po yung sabi sa aklat ng Isaias 55:2? Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Amen? So, ang marami po. Yan. So, yung as of now, ang alam lang na kayamanan ay yung kayamanan na nakikita, yung physical na kayamanan. So, pakasuriin po natin. Maging yung pinakamayaman, tumitigil po ba yan sa paghahanap pa ng additional na yaman? Hindi naman po, hindi ba? Yung mga mayamang negosyante, bilyonaryo na, hindi pa rin tumitigil. Negosyo pa rin ng negosyo, hanap buhay pa rin ng hanap buhay. Bakit po? Kasi walang satisfaction, walang kasiyahan. Amen. Ibig sabihin, hindi tunay na nabusog, hindi tunay na nasiyahan. Amen. Bakit? Kasi yung buhay iginugol po sa mga bagay na pansamantala lang. Yan, bagay na hindi tunay na nakabubusog, hindi nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Amen. Yung mga bagay lang na lumilipas. Yan. At kumisan na sa halip na magbigay kasiyahan sa iyo, baka ito pa yung nagdudulot sa iyo ng kabalisan. Yan, di ba? Sabi rin ng salita ng Diyos, the love of money is the root of all evil. Yan. At yung na-focus na lang sa paghahanap ng yaman sa mundo ay nagdulot, nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Bakit naghihirap yung kalooban? So halimbawa, dahil sa kayamanan niya, hindi siya makatulog. Pinapangambahan niya, baka yung yaman niya mawala. Yan. Madaya siya nung kanegosyo niya. Manakawan siya. Yung mga anak niya, pag awayan, yung kanilang mana, yung kanilang ari-arian. So wala rin pong kasiyahan, walang kapayapaan. So, iyan po ba yung yaman na dapat na pinagtutuunan po natin? Yun lamang po magdudulot sa atin ng kabalisan, paghihirap ng kalooban. Yan. So, pagbigyan po natin ng pagkakataon naman, yung sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos. Sabi nga, subukin ninyo ako, sabi ng Panginoon. Amen. So, yung invitation po ng Panginoon, yan. So, nandyan lang. Bigyan po natin ng pagkakataon. At kung atin pong pagbibigyan, hindi po tayo mabibigo. Yan. So, lahat po nung lumapit sa Panginoon, yan. So, kanyang pinagaling, yan. Yung tumanggap na nalig po sa kanya, yan. So, pinagpala po ng Panginoon. Amen. So, maaari pong yung mga kasama po natin sa community na ang marami na po tayong napakinggan na patotoo ng ating mga kapatid. Yan. So, tingnan po natin. Hindi po magpapatuloy po yan sa gawain. Yung iba po, sabihin na po natin, senior na, may edad na, pero bakit nagpapatuloy pa rin? Kasi naranasan po nila yung kaibahan ng naglilingkod at hindi naglilingkod sa Panginoon. At pinili po nila yung mas mabuti, yung maupo, makinig sa turo ng Panginoon. Amen? At sabi po sa Mateo 19:21, yan, so kung babalikan nga po natin yung nangyari sa binatang mayaman, so it's a matter of priority. So mag-reflect po tayo, pakasuriin po natin yung ating kalagayan ngayon. Ano po yung pinahalagahan sa buhay po natin? Ano yung priority po natin? Okay? So, maring sinasabi po natin na naniniwala naman tayo sa Diyos, naniniwala tayo kay Jesus Christ, pero ang tanong, siya po ba yung priority sa buhay po natin? So, yung tunay po na kumikilala sa Panginoon, Jesus is number one. Yan, muli po, sabi sa Mateo 19:21, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap
at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. I-prioritize po natin sa Panginoon. Prioritize po natin sa buhay po natin ang Panginoon. Hindi po tayo mabibigo. Amen? Sabi po sa Colossus 3:1-2, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan. So maaring kapatid, ikaw ay mananampalataya na. Baka naglilingkod ka na rin. Yan. Lamang maaring dumadating yung time, yan. So na-auto focus po tayo. Yan. So nababaling po yung mata po natin sa mga alalahanin sa buhay po na ito. So pag dumarating yung mga gastusin, yung mga alalahanin, yan, yung karamdaman o iba pang bagay, baka na-auto focus po tayo. Yan. O yung pag dumarating yung mga trials. Amen. So parang mga malalaking bagyo, yung nangyari po sa LA, di ba? So yung mga matitinding pagsubok po na ito, so maaaring naagaw yung atensyon po din natin ng ibang bagay, yung mga bagay sa sanlibutan. Minsan, nakakaligtaan po natin ano yung pinakamahalaga sa lahat. Yan. So kasi, dahil nasa katawan po tayo na flesh, yan. So naranasan po natin mga bagay po na yan. Yan. Pero, ang kailangan lang po, i-refocus po natin yung ating sarili. Muli po nating ituon yung ating mata ng pananampalataya kay Jesus Christ. Sabi nga po rito sa Colossus, yung mga bagay na panlangit ang isaisip natin. Yan. Dahil yan po yung palagian po nating tahanan. Yan. So hindi naman po habang panahon nandito po tayo sa mundo, sa daigdig po na ito, iwan po natin ang lahat. Ang higit po dapat na ma-secure yung buhay po natin magpakailanman. Napakaiksi lang po ng buhay natin sa mundo compared sa eternity. Pero ang tanong, secured ka na ba? Alam mo na ba yung kahantungan mo pag iniwan mo yung buhay na ito? Kung ikaw tumanggap na sa Panginoon, kinilala mo siyang tagapagligtas, anak ng Diyos na buhay, you are saved. You are saved by grace. So yun lang po ang kailangan. Manalig ka kay Jesus Christ. Amen. At habang nabubuhay, yan, so hindi naman po ibig sabihin na yun na lang. Amen. Kasi ang purpose din po ng Panginoon sa atin ay sanctification. Yan. So we have been justified by grace. Yan. Pero habang nabubuhay pa, nandun na ibig po ng Panginoon. Sabi, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Amen. At ito naman po ay mangyayari sa atin, hindi naman out of our own strength, out of our own knowledge or wisdom. Ito po ay sa kilos pa rin ng banal na Espiritu sa buhay po natin. So not by strength, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Amen. Ang kailangan lang po nandun yung nagpapaliid po tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Yan. Sabi rin po sa Mateo 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen? So kung nag-i-invest po kayo, yan, so maraming di ba, mga investment plan. Yan. So, okay lang po yon. Amen. Pero dapat po, higit sa lahat, yung investment po natin, yung sa Panginoon. Yan, sa buhay spiritual po natin. Baka physically nga po. Yan. So, okay po tayo. Pero yung spiritual po natin, mahinang-mahina na. Or sad to say, patay. Dahil hiwalay tayo sa Diyos. Yan. So, ano po kailangan?
So, let us set our priority straight. Yan. So, pinahayag na po ng salita ng Diyos. Ano po dapat yung unahin natin sa lahat? Yan. At sabi sa Roma 14:17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Amen. So, yung iba siguro iniisip, halimbawa, last Christmas or last New Year, yan. So, masaya kasi ang daming handa. Yung iba naman, inisip, malungkot kasi walang handa, walang pang Noche Buena, walang pang Medianoche. Yan. So, iyan po ba yung sukatan nung buhay ng isang tao? Yung dami ng yaman, yung dami ng pagkain. So, sabi po, pagpatungkol sa paghahari ng Diyos, hindi po iyan yung basis. Hindi sa dami ng pagkain o inumin, hindi sa kayamanan. Amen. Hindi sa kagwapuhan. Yan. Hindi sa pisikal. Sabi nga ng Panginoon, hindi yung panlabas yung tinitingnan ko. Yan. At baka marami pa rin po hanggang ngayon. Yan. Mali yung akala natin. Yan. So yung faith po natin nakatuon sa mga bagay, sa nakikita. Okay? So hindi po yan yung dapat nating pagtuunan. Yan. So baka may mga ritual pa tayo, may mga sinusunod pa po tayong mga bagay sa akala po natin, ito yung magpapaganda ng buhay natin o yung sabi, swerte. Hindi po yan yung basihan. Ang dapat, pagharian ka ng Diyos. Yan. Mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen? So iyan po yung key para po sa buhay na ganap at kasiyasiya. Yan. At panghuli po, sabi sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yan. So alam na po ng Panginoon kung ano yung pangailangan mo. So kailangan mo ng pagkain, alam na yan ng Panginoon. Kailangan ng mga anak mo ng pangmatrikula, ng baon, alam yan ng Panginoon. Kailangan mo ng pangbayad sa kuryente at iba pang mga gastusin, alam po yan lahat ng Panginoon. Yan. So pero higit sa lahat, among yung mga bagay na yan, na maaari po natin pagtuunan, i-priority po natin higit sa lahat, pagharian tayo ng Diyos. At ano po yung sabi? Ano yung ibubungan nito? At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yan. So mapaghahawakan po ba natin yan? Ano po sabi sa Roma? Kung nagawa po ng ating Ama sa Langit, ipagkaloob yung kanyang anak, ano pa po daw yung hindi niya maaring ibigay kasama ng kanyang anak? Amen. So salamat po sa Panginoon. Kailangan lang, on top of your priority, unahin mo ang Panginoon. Higit sa lahat, pahalagahan mo ang kaharian o paghahari ng Diyos. Amen? Yan, salamat po sa Panginoon. Patuloy po nating subaybayan ang ating pong sere about the kingdom of God or the parable about the kingdom of God. Ang ibig po ng Panginoon, maranasan po natin yung tunay na buhay na pinagpala. May kasiguraduhan, may katiyakan. Ito po ay sa pamagitan lamang ni Jesus Christ. Amen? Sama-sama po tayong manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po Ama sa araw po na ito na pinagpala niyo po kami ng inyong mga salita. Amen. Patuloy niyo po na ipaunawa po sa amin yung kahulugan po nito sa biyaya, sa patnubay ng inyong banal na espiritu, na hindi lang po na ito'y napakinggan po namin, kundi maranasan po namin, maisabuhay po namin. At salamat Panginoon dahil tinuturo niyo po sa amin yung tunay na yaman, kayamanang hindi nasisira, nabubulok, nananakaw, Panginoon. At salamat Panginoon dahil yung lahat ng pangailangan namin ay tinutugon nyo. Pangailangan pisikal, pangailangan ng aming kaluluwa, pangailangan ng aming espiritu. At kapatid, kung ito'y unang pagkakataon mo na nakapakinig na mensahe na tulad na ito, ariin mong ang panalangin na ito ay panalangin mo rin. Salamat Panginoon, tinatanggap kita bilang tagapagligtas
bilang anak ng Diyos na buhay. Kayo po ang maghari sa aking buhay, Panginoon. At sa petnabay ng inyong banal na espiritu, dalangin ko po na patuloy na ako po ay lubos na makakilala sa inyo. Maranasan ko po ang inyong pag-ibig, ang inyong kilos sa aking buhay. At ikaw lamang po yung maging on top of all my priorities. Salamat po, Ama. Lahat ng kapurihan ay sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, salamat po. God bless us all. Alam ko po na ang bawat isa ay na-blessed and na-enlightened po sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. At upang maipagpatuloy po ang ganitong mga gawain, atin pong suportahan ang mga activities po ng ating community. Every Wednesday po, ang ating midweek fellowship from 6 to 8 p.m. Ang ating pong youth fellowship from 5:30 to 6 p.m. And every Sunday po, Sunday fellowship, 9 a.m. to 12, and PM session po is from 2 to 4 p.m. Sa lingkod po, ang pastor natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod, nahahayo. Muli po, isang magandang gabi po sa bawat isa. And God bless us all.